Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Hindi nagpapatinag ang iba't ibang kawani ng pamahalaan ng Pilipinas upang maigiit na ang West Philippine Sea ay atin. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na tensyon sa karagatan. Isinasagawa ang malawakang IEC campaigns para maipalaganap ang impormasyon at kahalagahan ng pagtindig para sa soberanya ng Pilipinas. Suporta ng mga kababayang Pilipino, patuloy na hinihikayat. Si Nathan Clemente para sa report. Patuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ng mga kampanya para sa West Philippine Sea. Kabilang na sa mga nagsasagawa ng puspusang information education campaigns ay ang Joint Task Unit Panagkaysa. Ayon kay First Lieutenant Renan Yandog, inilalapit nila sa mga paaralan at komunidad ang mahalagang impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea na pag-aari ng Pilipinas. We have this call encouraging or empowering or capacitating yung community to be aware kung ano po ba talaga or na dapat we are really confident na this West Philippine Sea is sa atin po, is ours. Wala pong magmamayari nito kundi yung buong sambayan ng Pilipino. Pinigyang din nito na mahalagang maitanim sa bawat Pilipino na anumang banta ay isang bahagi ng bansa ay banta rin sa buong Pilipinas. Aniya, kung magpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi lang ang kapayapaan at seguridad ang maapektuhan, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. It's our call to our kapwa Pilipino na suportahan po kami sa kampanya po namin on the West Philippine Sea para po maipakita natin yung pagkakaisa natin. Nasaan man tayo ng panig ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, or Mindanao man tayo, pakita natin yung pagkakaisa natin para makita nila na we are Filipino are standing as one for our nation. Nananawagan ito ng suporta at pagkakaisa ng publiko bilang iisang Pilipino at iisang nasyon na tumitindig para sa West Philippine Sea para sa Pilipinas. Ako po si Nathaniel Clemente para sa PIA News Cordillera. Muling nanawagan ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng iba yung paghahanda sa inaasang paglapit ng malakas na bagyo sa bansa. Binigyang diin ni OCD CAR Director at Cordillera Regional DRRMC Chairperson Albert Mogul na kailangang panatilihin ang disaster preparedness efforts sa mga high-risk areas. Pinaalalahanan nito ang lahat ng stakeholders lalo na ang mga local DRRMCs na huwag maging kampante. Inatasan nito ang mga kinauukulan na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ipinag-utos din nito ang pagsuspende ng small-scale mining activities, tourism activities at iba pang hindi mahalagang biyahe o aktibidad. Ayon sa Pag-asa, patuloy na lalakas ang bagyong Nando habang nasa baybayin ng Pilipinas. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lumakas ito bilang super typhoon kapag tumatawid na ng extreme northern Luzon. Simula bukas ay posibleng magtaas ng Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lugar sa northern Luzon. Binisita ni DepEd Central Office Director Aris Cawilan ang Gibraltar Elementary School sa Baguio City para tingnan ang implementasyon ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Layunin ng pagbisita na suriin ang progreso sa mga learners, makakuha ng feedback at magbigay ng technical assistance sa suporta ng DepEd CAR Regional at Schools Division Office, Baguio. Mula sa 418 learners, halos 200 ang nakilala na nangangailangan ng karagdagang reading support sa ilalim ng ARAL sessions. Isinasagawa ang tutorials pagkatapos ng oras ng klase. Nasa 30 to 35 minutes para sa math at hanggang 1 oras para sa English reading mula Lunes hanggang Huwebes. Gumagamit ng iba't ibang estratehiya ang paaralan gaya ng storytelling, workbook activities at game-based learning. Isinagawa ang serye ng payout sa mga benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy at Tulong-Dunong Program TES sa mga higher education institutions sa Cordillera kamakailan.
Ito ay bahagi pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat bilang pagdiriwang sa ika-68 na kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 5,039 na student beneficiaries mula sa Abra State Institute of Sciences and Technology, Mountain Province State University at Data Center College of the Philippines Bangad Abra Incorporated ang tumanggap ng financial assistance para sa academic year 2024-2025. Magsasagawa rin ng payout ang iba pang HEI sa rehiyon sa mga susunod na araw. Daan-daang trainees ng Peace Program ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang nagtapos nitong September 17 sa Baguio City. Green Initiative inilunsad. Narito ang report. Matagumpay na natapos ng 600 trainees ng Partnership for Education and Community Empowerment o Peace Program ng 5th Infantry Division Philippine Army at mga partner agencies nito ang kanilang komprehensibong pagsasanay. Pinangunahan ni 5th ID Philippine Army Commander Major General Gulliver Sienieres at ilang mga pangunahing opisyal ang paggawad ng certificates para sa mga trainees sa graduation ceremony nitong Miyerkules. Umaasa si Sienieres na sa tulong ng programa ay handa ang mga benepisyaryo sa hinaharap at makakakuha ng mga trabaho sa loob at labas ng bansa na makatutulong sa kanila at sa kanilang pamilya. We just hope na itong mga skills na natutunan ninyo o nakuha ninyo sa peace training na ito will serve as instruments, no? Na magamit ninyo not only for your personal growth but also for the development of your families and communities. Nagpahayag naman ng pasasalamat sa programa ang ilang benepisyaryo. Marami po. Simula nung dumating po sila, nagkaroon po yung parang lumawag po yung kaalaman namin tungkol sa kalinisan, sa mga skill na dapat matutunan. Tapos yung mga yung mga pakikitungo, tapos napaka-matulungin sa mga kagaya naming mga nagsisimulang gustong matuto sa program nila na gustong i-apply sa amin. Ang programang Peace ay isang flagship initiative ng 5th ID Philippine Army kasama ang Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporated, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon. Ito ay naglalayong magbigay ng training to work opportunities para sa mga friends rescued, katutubong mamamayan, military dependents at mga nasa geographically isolated and conflict-affected areas. Isinagawa ang isang forum sa Baguio City para mas mapalakas pa ang digital infrastructure sa Cordillera. Sa pamamagitan ito ng pag-mainstream ng Executive Order No. 32, Series of 2023. Narito ang report. Patuloy na itinataguyod ng pamahalaan ang aktibong partisipasyon ng mga komunidad sa bureaucratic efficiency ng mga programa at serbisyo ng gobyerno. Pinagsama-sama ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang mga line agencies, local government units, telecommunications providers, tower companies at mga kinatawan mula sa homeowners associations sa isang forum noong Setyembre 16 sa Baguio City. Layunin ng forum na ito na palakasin ang digital infrastructure sa rehiyon ng Cordillera sa pamamagitan ng pag-mainstream ng Executive Order No. 32 Series of 2023 o streamlining of permitting process for the construction of telecommunications and internet infrastructure. Really grateful because I think we started the difference because we are gathering people who are supposed to be competitors in the industry, but as you said, the market is just so wide. And this prospect is so vast that we can continue to work together, share information in order to achieve our common goal, which is really to improve. The ultimate goal is to improve the internet connection in the country. Nagpasalamat naman ang ilang telco providers sa ginawa ng ARTA na siyang nagbigay ng daan upang maibahagi nila ang kanilang mga kinakaharap na issues. Nagpapasalamat kami sa Anti-Red Tape Authority led by no other than our dearest Secretary Ernesto Perez in holding this DEF forum here in Baguio City. We're likewise very thankful
to the local government unit of Baguio because they're here right now with us today to participate in this type of forum. And I would say that this has been a very fruitful and productive forum because we have the chance to be able to, raise our concerns pertaining to the need for better connectivity in the city of Baguio. Ang nasabing aktibidad ay may temang Bridging Communities and Connectivity, Strengthening HOA Government Collaboration for Digital Infrastructure. Ipinagdiwang ang Balili River Day sa Sablan, Benguet upang itaguyod ang konserbasyon ng naturang ilog. Kahalagahan ng sewage treatment plant, iginiit. May ulat si Richard Dave Abrehal. Ipinagdiwang ang ika-12 anibersaryo ng Balili River sa Barangay Bagong, Sablan, Benguet noong Setyembre 16. Layunin nito na pangalagaan at protektahan ang ilog lalo na sa mataas na bahagi nito. Malaking pasalamat at dito sa Sablan na nakandak itong activity para naman makita talaga yung recent situation dito sa atin. So, welcome yung mga kasama natin sa WACMA. Hopefully sa susunod din kahit dito rin sa Sablan of the other barangay din. And this activity is really, it's challenging but it's good for the municipality of Sablan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pinabayaan natin yung napulyot ng Baguio, napulyot ng Trinidad, baka susunod na itong Sablan. So we have to take good care of it. We have to clean the rivers to avoid the pollution also of the rivers here in the municipality of Sablan. Kasama rin sa seremonya ang pagtatanim ng kawayan ng iba't ibang ahensya tulad ng DENR, SEPMO, mga LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno sa Baguio City at Benguet. Kalahok din ang mga estudyante galing sa University of Baguio at Benguet State University. Umaasa naman ang Environmental Management Bureau Cordillera na makakahanap ng pondo ang lokal na pamahalaan ng lungsod para sa rehabilitasyon ng sewage treatment plant ng lungsod. Ito ay upang matugunan ang suliranin sa domestic wastewater sa Baguio City. Isa nga dito na malaking problema yung sa Baguio City that they really wanted to upgrade the STP. Unfortunately, na-disapprove yata yung funding. So hopefully, merong makahanap ulit sila ng funding kasi kailangan talaga. So nung sumulat nga ako dati kay Mayor, kinumpute ko yung generation ng wastewater ng kahit Baguio City pa lang, no? Yung generation ng wastewater compared dun sa capacity ng Baguio STP, mga 14% lang ng generated wastewater ang natitreat. So ibig sabihin, madaming direct discharge pa, no? sa ating river system. Itinakda ang September 16 bilang Balili River Day, alinsunod sa Ordinance No. 56 na inihain noong 2013. Richard Abrehal para sa PIA News, Cordillera. Ipinapanukala ang pagpapatayo ng Material Recovery Facility sa Barangay Duntogan sa Baguio City na inaasahang makatutulong sa waste management sa lungsod. Si Arian Mangayabas para sa report. Kilala ang lungsod ng Baguio sa ganda ng kalikasan at malamig na klima. Ngunit sa likod nito, patuloy na lumalaki ang problema sa basura na nangangailangan ng agarang solusyon. Sa pag-asang matugunan ito, ipinapanukala ng lokal na gobyerno ang pagpapatayo ng isang Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Duntogan. Layunin ng MRF na mabawasan ang mga basura at ibalik sa produksyon ang mga materyales na may ekonomikong halaga. So, this system seeks to recover economic value from what would normally be thrown away so that the human society will have less carbon footprint in maintaining its daily life. That's one purpose. The other purpose is to reduce the waste that will be processed by the city because as long as they are humans and as long as they bear children,
and our children will bear children, our waste will multiply and accumulate. And if we don't do something about it, could you imagine what will happen to a mountain of waste, the disease it will bring, and the carbon footprint because of greenhouse gases from the decomposition of waste material. So this is to address our contribution to climate change. We want to reduce our carbon footprint while in the meantime reduce the expenses of the city government, which is in the tune about 190 million a year to bring our waste outside to Urdaneta and process it there. So the 190 million a year can be brought back to the service of the people. It can be used for many social services. So that's the purpose of this project, is to reduce the waste and recover materials, bring it to the economic stream so that the production of the economic materials that we need for our daily life will have lesser carbon footprint because we recovered it from the waste. Bukod sa pagbabawas sa gastos, marami pang benepisyo ang proyektong ito. Tinatawag itong Waste to Resource Project dahil ginagawang yaman ang basura. Kabilang sa mga benepisyo ay ang pagbaba ng ating carbon footprint, magkakaroon din ng trabaho para sa mga lokal na mamamayan na responsable sa paghihiwalay ng basura. Sa kabila nito, may mga alalahanin din ang mga residente na malapit sa lugar ng pagpapatayuan ng MRF na nais nilang mabigyang pansin. Ayon kay Mary Cerezo, isang residente ng Purukwan Dairy Farm, nababahala siya sa kalusugan ng mga residente dahil sa posibleng pagtagas mula sa pasilidad. But this project needs the cooperation of various sectors, the private sector, sa barangay, specifically Dontogan, kasi kami ang pinakamalapit, especially kami, we live within the vicinity of dairy farm. So, the leaks that I was talking about would endanger our health. So, how perfect is that project na they can say na walang magiging leak and who will take care of the monitoring and everything so that it will ensure us of our health. So, yun ang pinaka-important, the health. Because yung kapag may leak dyan, it will, the sickness will transfer through air. Ipinunto rin ni Cerezo ang isyu ng katiwalian at ang mahalagang papel ng kabataan sa proyekto. Binigyang diin niya na kailangan ang partisipasyon ng lahat, lalo na ang mga kabataan, upang matiyak na maging matagumpay ang programa. Ang proyekto ay nasa yugto pa lamang ng pagkuha ng area clearance mula sa Protected Area Management Board. Kinakailangan din ang public acceptance bago ito tuluyang maipatupad. Kaya naman, mahalaga ang pakikipagtulungan ng bawat barangay at mamamayan. Ang MRF ay hindi lang proyekto ng gobyerno, kundi responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kailangan ng kooperasyon mula sa iba't ibang sektor, pribado man o pampubliko, upang matiyak ang kalusugan ng komunidad at ang kinabukasan ng ating lungsod. Aryan Mangayabas para sa PIA News Cordillera. Isinagawa ang traditional salubong para sa mga nakibahagi sa bar exam sa Baguio City. Ilan sa mga sumalubong sa mga examinees galing pa sa ibang lugar. May report si Jenjil Bancolita. Sa huling araw ng 2025 bar examinations nitong Setyembre 14, masayang sinalubong ng mga pamilya, opisyal ng law schools, mga propesor at kaibigan ang mga future lawyers sa Bonifacio Street, Baguio City. Isa sa mga testing centers ang St. Louis University na tumanggap ng 1,200 out of 11,400 bar examinees na sumabak sa 3 araw na pagsusulit mula pa noong nakaraang linggo. Siyempre, wag i-pressure yung mga bar takers na dapat alam lahat yung sagot o dapat tama lahat yung sagot. Sabi nga ni Justice kanina nung nandun sa classroom namin, what is important is what you will do after this bar exam if you pass. And ang expectations ko din is sana yung mga estudyante na kukuha ng law
yung mga susunod na kukuha ng law, mag-aral kayong mabuti, magbasa kayo ng mabuti, walang shortcut. Kabilang sa nakibahagi sa masayang salubong ang mga law school mula sa Baguio City, Benguet at mga kalapit probinsya ng Hilagang Luzon na nagpaabot ng suporta at pagbati sa kanilang mga examinee. Na pagkapasok mo sa first day is excited ka lang matapos, pero pagkadating ng third day, grabe parang ang tagal kong pinaghirapan to, so you really have to take it all in. I guess it's that you will never ever be prepared to take it, and sometimes you just have to do it scared. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Councilor Paulo Salvosa para sa mga magiging abogado sa hinaharap. Alam namin binigay nyo lahat, kaya we wish you the best. Sana nga, umasa lahat. Malayo na yung narating ng bar exams. Mula nung nagbabar ako na 110 pa, tapos pahirapan ng tanong. Ngayon talaga, it's about testing yung readiness nyo to be lawyers. Pero sana, we call upon you din na it's not just about passing the bar, but also serving the community. Nag-abot naman ng seguridad ang Baguio City Police Office, kasama ang iba pang law enforcement agencies para sa maayos, mapayapa, at ligtas na pagdaraos ng bar exams at ang traditional na salubong. Sa pagtatapos ng 2025 bar exams, nananatiling mataas ang pag-asa ng mga examinee na makamit ang inaasam na titulo bilang ganap na abogado. Ito si Jinjel Bangkulita para sa PIA News Cordillera. Mahalaga ang papel ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad upang mapalakas ang kapayapaan at kaayusan. Lakbay Kapayapaan inilunsad sa Baguio City. Detalye hatid ni Police Master Sergeant Dwight Alexis Supsupin ng Regional Mobile Force Battalion 15. Patuloy na pinalalakas ng mga kapulisan ang kanilang ugnayan sa komunidad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Kumakailan lang ay formal nang inilunsad ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang Lakbay Kapayapaan sa Barangay Irisan, Baguio City. Ito ay sa ilalim ng programang Revitalized Police sa Barangay. Ang programang ito ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development, Sonta Club of Baguio, Rotary Club of Baguio South at ng Philippine Mental Health Association Incorporated. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Regional Mobile Force Battalion 15, taos puso po kaming nagpapasalamat sa mga partners at stakeholders na naging daan para may sakatuparan ang ating programang Lakbay Kapayapaan. Rest assured na hindi lang ito ang ating gagawin kung hindi isa lamang sa mga simula ng ating pagtulong sa ating mga kababayan. Kabilang sa aktibidad ang mga lecture sa anti-terrorism, anti-bullying, mental health awareness, VAUSI at defense tactics para sa mga barangay peacekeeping action team at iba pang membro ng komunidad. Naniniwala ang Regional Mobile Force Battalion 15 na sa pamamagitan ng pagtutulungan ay makukuha natin ang tunay na kapayapaan. Ako po si Police Master Sergeant Dwight Alexis Supsupin. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Ipinasa kamay ng DSWD sa ilalim ng Kalahi Seeds ang nakompletong farm-to-market road sa sitio Kabuluan, Barangay San Quintin, Alfonso Lista, Ifugao noong September 12. Ang mga miyembro ng komunidad ang nagplano at nagpatupad ng sub-project na nagkakahalaga ng mahigit 1.7 million pesos. Nasa 1.2 million pesos ang funding support mula sa DSWD. Mahigit 52,000 pesos ang counterpart ng barangay, habang mahigit 461,000 pesos naman ang mula sa municipal LGU sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa modality. Magbibenepisyo rito ang 387 households kung saan inaasang mababawasan ang transportation cost at post-harvest losses, mapagaganda ang akses sa mga serbisyo ng gobyerno at mababawasan ang posibleng road-related accidents.
Nagsagawa ang Provincial Science and Technology Office Mountain Province ng 3 araw na training para sa cacao processing sa poblasyon Paracelis, Kamakailan. Bahagi ito ng Community Empowerment through Science and Technology Project na naglalayong mabigyan ang mga local cacao farmers ng kinakailangang kaalaman at kasanayan sa pagproseso ng kanilang mga produkto. Nakibahagi sa training ang kinatawan ng iba't ibang organisasyon at mga lokal na negosyo. Sa pamamagitan nito ay inaasahang mapagaganda pa ang produksyon at pagproseso ng kakao sa bayan. Marami ang aktibong nakibahagi sa kauna-unahang Kalinga Road to Trail Challenge na ginanap sa Tabuk City, Kamakailan. Bahagi rin ito ng pagtataguyod ng sustainable tourism sa lugar. Report mula kay Iril Siknao. Mahigit 4 na ang runners mula sa Kalinga at mga dayo mula sa iba't ibang probinsya ang sumali sa kauna-unahang Kalinga Road to Trail Challenge na naglalayong isulong ang sustainable tourism at i-highlight ang magagandang tanawin ng Tabuk City. The purpose of this first or historic Kalinga Road to Trail Challenge is that the governor wanted to make a legacy, especially in the course of sustainable tourism through the trekking activity, no? So it is one way of promoting Kalinga, and then ang purpose nito is also to remove the notion or the negative notion about Kalinga na di ba parang nakakatakot sa Kalinga. So it's one way of redefining the image of Kalinga. Tampok sa trail running event na inorganisa ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga ang 3K, 6K, 12K at 21K na race categories. Dito, dinala ang mga kalahok sa mga mapanghamong mga terrain at landscape habang ine-enjoy ang mga magagandang views sa talama, pagbangon at binonsai. Ang gusto kasi ni Gov is to develop this route. Actually, ito na yung route to make it joggers or runners lane in the future. Itong area is the highest peak of Tabuk City. So it's 360 degrees view. Kapwa ang mga first-time runners at experienced runners ang mga sumali sa Kalinga Road to Trail Challenge na nagbahagi ng kanilang masayang karanasan sa event. Yeah, expected naman na maganda yung view kasi nasa Kalinga ka. Mas konti yung nakuha kong pictures kasi mas in-appreciate ko na lang siya kasi parang mas maganda siyang tingnan in person. Hindi mabigyan ng justice ng pictures, yung ganda ng view. Medyo challenging yung paakyat namin. Doon talaga kami na-challenge ng bonggang-bongga. Ang ganda nung Sea of Clouds. So super, talaga siya, mesmerizing. So, sulit, napakaganda talaga. Perfect. Babalikan namin to. Plano ng lokal na pamahalaan na idaos taon-taon ang Kalinga Road to Trail Challenge at gawin itong regular tourism offering kasama ng iba pang ecotourism activities sa probinsya. Ang nasabing event ay dinaos bilang bahagi ng selebrasyon ng World Tourism Month at 125th Philippine Civil Service Anniversary ngayong Setyembre. Iril Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Ipinagdiwang ng Tuba Benguet ang ika-10 AVA Festival ngayong Setyembre. Iba't ibang lokal na produkto ng bayan itinampok. Magbabalita si Maria Cristina Concepcion Zaldua. Masayang ipinagdiwang ang ika-10 taon ng AVA Festival nitong Setyembre 17 na may temang AVA, The Root of Tradition at Taste of Tomorrow sa poblasyon Tuba Benguet. Ang AVA o gabi ay isang root crop na isa sa mga staple food noon ng mga katutubo sa Benguet. Nangunahan ng mga lokal na opisyal ang programa sa pamamagitan ng pagbubukas ng agri-trade and food fair. We are improving. We are improving already as we encourage the farmers to plant more aba. But no ma-improve na dyan aba na makita tayo talagang Samot-saring produkto rin mula sa iba't ibang barangay tulad ng Poblasyon, Taloy Sur, San Pascual, Tabaan Norte at Taloy Norte ang tampok sa mga nakahandang booth na ipinagmamalaki ng mga residente bilang bahagi ng kanilang kultura at kabuhayan.
We have different kinds of varieties of taro in Tuba. So with the different farmers maglaon, ag-i-bring the iti variety ti taro da, tapos agsisin mo ka. Sa Barangay San Pascual, we have a different FCAs po. Trade fair kasi, dito tayo nga promote iti different products iti farmers. Nagbigay aliw naman ang Tuba Central National High School Surigao Cultural Dance Troupe sa kanilang makukulay na pagtatanghal. Idinaos din ang pre-pageant for the search for Mr. in Miss Tuba 2025. Ayon kay Municipal Tourism Officer Annabel Digawan, ipagpapatuloy at palalawakin pa nila ang selebrasyon ng AVA Festival sa mga darating na taon. Katulad ng La Trinidad, diba, they're already advanced. Yun din sana ang gusto rin namin gawin na nasa Guinness World Record, ganon. Kasi yun nga sabi nga rin ng mga officials sana is 10 years na, how far we have gone. Layunin ng AVA Festival na itaguyod ang mga katutubong kaalaman sa produksyon at pagproseso ng gabi. Ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera. Ipinagdiwang ng Bontoc Mountain Province ang ika-117th founding anniversary at 21st Am-Among Festival ng Bayan. Sa temang Bontoc and Step with One Cordillera, Stronger Together, isinagawa ang civic parade at cultural competition nitong September 16. Nakibahagi rito ang kawani ng iba't ibang opisina ng pamahalaan, barangay local government units at iba pang stakeholders. Ayon kay Mayor Franklin Odsi, ang selebrasyon ay isang pagkakataon para pagtibayin ang isang hangarin para sa nagkakaisang Cordillera. Bontoc has been a place of convergence of cultures, traditions, and of communities. It is here, being the capital town of the old mountain province, that we find the Cordilleran spirit, strong yet compassionate, diverse yet united, and rooted in heritage, but open to new possibilities. Nagpalaw ay tulungan ng pag-aakasyon. Isa rin taon na isasahan ay mga isayaw sa naanin, ikanasan, na ilakwan ng punto ay hindi. Nang magselebrara tayo, isang taong umat-uwali, yung isang kawis ay mga taong isang taong umat-isapin akin. Isa rin tayo manunsunpan sa kapapangkang ay tayo umat. Ito ay kati ay manila isang sana ay isang tao'y punto. Kinilala naman ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang pagkakaisa ng mga residente ng Bontoc. Pinuri rin ito ang kultura at tradisyon ng bayan na patuloy na nagpapaangat sa Bontoc sa rehiyon. Dito sa Bontoc, ramdam ang pagkakaisa at malasakit ng bawat isa. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy tayo lumalago at nakikilala sa buong Cordillera. This celebration aligns with the national priorities on culture, conservation, sustainable tourism, and community development. Culture is not only heritage, it is a driver of peace, unity, and progress. Aktibong nakibahagi sa cultural competition ang 4 na clusters ng Bontoc, kabilang na ang Riverside, Central, Upland at Albago. Napakagandang makita na buhay pa rin ang kultura dito sa Cordillera at sana ay magpatuloy pa ito sa mga susunod na henerasyon.
Alam mo, Clint, sana mabigyan tayo ng pagkakataon para din maka-join dyan sa Am-Awang Festival na yan. And of course, bago pa tayo mamaalam, maraming salamat din pala sa ating mga partners na patuloy na nagpapadala ng news update sa ating himpilan. Sa mga ahensya ng pamahalaan o local government units na nais din magpadala ng balita, i-contact lamang kami sa aming Facebook page. So yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinan. At ako naman po si Clint Isvan Totanes, Naimbag Amalam.